Nang magising si Akira ay hindi na niya inabutan si Satin. Ang note na lamang nitong nagsasabing lumuwas ito sa Maynila ang nakita niya. Ayon sa note nito ay si Kit ang siyang magdidesisyon ng lahat tungkol sa asyenda. Mukhang malaki na talaga ang tiwala ni Satin sa lalaki. Hindi niya alam kung nakumbinsi nito ni Gabriel o ni Michael. Pero base na rin sa experience niya, lahat ng pinagkakatiwalaan ni Michael ay katiwa-tiwala. Magaling itong mang-judge ng character. Ibig bang sabihin niyon ay tama rin ba ang kutob nitong si Kit nga ang lalaking bagay sa kanya? Kumunot ang kanyang noo. Ano man ang kutob o paniniwala ng ibang tao, siya pa rin na magdidesisyon sa buhay niya. At ang pagkakaroon niya ng boyfriend o maging asawa sa katauhan ni Kit ay... The man loved her. Inamin na nito ito sa kanya. Pero hindi na rin naman ito interesadong habulin siya o ipadama sa kanya ang pagmamahal nito. Dahil ba nahahalata nito sa kilos niyang hindi siya interesado rito? O dahil alam nitong hindi ito bagay sa kanya dahil na rin sa klase na naging buhay nito noon? Napabuntong hininga siya. Hindi siya malilito at mag-iisip ng ganito kung nandito lamang si Michael. Kung hindi nito pinapapunta rito si Kit. Ano man ang ginagawa ni Michael, natitiyak niyang hindi iyon ganun kaimportante. Paraan lamang nito iyon para mabigyan ng dahilan ang pagpapunta rito kay Kit. Para mailapit sa kanyang lalaki. Pero hindi magtatagumpay ang planong ito ng kanyang pinsan. Hindi siya papayag na magkagusto siya kay Kit. Napakislot siya ng mga nakaamoy na sunog. Ang piniprito niya ang nasusunog. Madali ang inalis niya sa kalan ng kawali. Ngayon lamang nangyaring nasunugan siya. Lagi alerto ang isip niya kapag nagluluto siya. Kahit 10 pang putahe ang sabay-sabay niyang niluluto ay hindi siya nasusunugan. Akira? Boses ni Kit. Napaigtad siya. Ang karne sa kawali ay naihagis niya. Mabilis na naging pangyayari, ngunit animoy slow motion na nakita niya ang lahat. Ang pagkuha ni Kit sa isang pinggan at ang paggamit rito para masalo ang karne bago pa man ito bumagsak sa sahig. Automatic talaga ang reflexes nito. Hindi naman makakain yan. Sunog na. Ang una niyang nasabi. Pero ewan ba niya kung bakit malakas pa rin ang kabog ng dibdib niya. Tiningnan ng lalaki ng karne. Kung bumagsak ito ay kakailanganin pang linisin ang sahig. Inilapag nito sa mesa ang pinggan. Bakit ka nga pala nandito? Tanong niya rito. May bisita naghahanap sa'yo. Bisita? Bakit isa sa mga estudyante niya sa cooking class or martial art class? Inalis niya ang suot niyang apron. Mabilis na lumabas sa kusina. Ngunit hindi niya naiwasang hindi lungingin ang lalaki. Pinapatay nito ang gas stove. Nakalimutan niyang patayin iyon. Napangiwi siya. Ano ba nangyayari sa kanya? Mga simpleng bagay nakakalimutan at napapabayaan niya. Sa sala ay isang lalaki naghihintay sa kanya. Ngayon lamang niya ito nakita. Tumayo ito. Medyo nag-aalinlangan. Akira? Tumango siya. Sinuri niya ito. Ang hula niya ay hindi sila nagkakalayo ng edad. Pero mas matanda ito sa kanya. Ang singsing sa kamay nito ay nagpapatunay ring may asawa na ito. Baka kamag-anak ito ng isa sa mga estudyante niya. Sino nga pala sila? Tanong niya rito. Inilahad nito ang isang kamay niya. Ako nga pala si George. George Laguarga. Kamag-anak pala nila ito. Pero bakit siya ang hinahanap nito? Naalala niyang si Satini kasama ni Gabriel. Nasa bahay rin ng lalaki ang Tita Velvet at magkakapatid na sina June at July. Ang Lolo Gascon at Nay Bernie ay dumadalo sa isang community seminar. At si Michael, tanging si Kit lang ang nakakaalam kung saan ito naroroon. Kung si Michael o ang mga Lolo Gascon ang kailangan mo, mas mabubuting next week ka na lang. Aki, ikaw ang gusto kong makausap. Ako? Naramdaman niya ang pagbubungad ni Kit sa sala. Pero hindi ito lumapit sa kanila ng kanyang bisita. Nanatili ito sa di kalayuan. Animoy bodyguard. Huminga ng malalim ang lalaking nagpakilalang George. Half-brother mo ako, Aki. Pareho nating ama si Donato Laguarga.
Sa isang iglap ay naintindihan niya ang nangyayari. Dahil ayaw niya makipag-usap sa kanyang ama, ay ang anak nito sa babae nito ang pinapunta sa kanya. Tumiim ang kanyang mga bagang. Wala na tayong dapat mapag-usapan. Matigas niyang sabi. Dapat mo nang malaman ang buong katotohanan. Alam ko ang totoo. Iniwan ako at pinabayaan ni Donato Laguarga dahil sa iyong ina. Dahil sa iyo. Kayong dalawang dahilan kaya niya ako tinalikuran. Hindi totoo yan. Kung pakikinggan, get out of this house. Kung hindi ay masasaktan ka sa akin. Ang kapal din naman mukha mo para makipagkita pa sa akin. Wala na akong pakialam pa kay Donato at maging sayo. May sarili na akong buhay at pamilya. Hindi ko na kailangan pa kayo. You should listen to him, Aki. Singit ni Keith. Binalingan niya ito. Huwag kang makialam dito, Keith. Problema ko to. At ako ang guardian ngayon ng pamilya. Ibig sabihin ay tungkulin kong pangalagaan kayong lahat. And you need that right now. At bakit ko kakailanganing? Dahil sa loob ng maraming taon ay patuloy mong binubuhay ang galit sa dibdib mo nang hindi mo man lamang inaalam ang buong katotohanan. It's time na pakinggan mo ang side ng iyong ama. Kung ano talaga ang dahilan at umalis siya. Hindi kailanman pinakaalman ni Michael ang desisyon ko, Kit. I am not Michael, mariin nitong sabi. At habang ako narito, gagawin ko ang sa tingin ko ay dapat. It's time for you to listen, Akira. Naningkit ang kanya mga mata. Naglakad siya patungo sa pinto. Hindi siya magtatagal sa isang kwarto na kasama ang taong mas pinapahalaga ng kanyang ama kaysa sa kanya. Humarang sa daraanan niya si Kit. Listen to him, Aki. Wika nito. Is that too much? Magsisinungaling lamang siya. Wala siyang dahilan para magsinungaling. Nagpunta siya rito dahil hindi niya matiis ang nakikitang paghihirap ng ama ninyo. Siya ang nakokonsensya dahil siya ang dahilan kaya umalis ng Japan ang ama ninyo at nagbalik dito sa Pilipinas. Ang gusto lamang ni George ay ang malinawan mo ang lahat. Ang itigil mo ng paghihirap sa inyong ama. Hindi mo nalalaman ang sinasabi mo dahil kahit kailan ay hindi ka pinabayaan. Alam ko kung anong nararamdaman ng isang batang napabayaan. Putol niya sa sinasabi nito. My parents left me. They died and left me all alone sa isang lugar na wala akong kakilala o kaibigan. Hindi nila kagustuhan niyon, ngunit wala sila magagawa para tulungan ako o iligtas sa mga taong gumamit sa akin. They could not even come back and save me dahil wala na sila. Pero ang ama mo, nagbalik siya. Hindi ka iniwan ng ama natin, Aki. Singit ni George. He left me at mas pinili niyang makapiling kayong dalawang mag-ina. Naunang nakilala ng ating ama ang aking ina, Aki. Pero dahil mahirap lamang ang aking ina, pinaghiwalay sila ng mga magulang ng ating ama. My mother was already pregnant then, pero sinikap niyang buhayin ako mag-isa. Pero nagkasakit ako at wala na siyang iba pang mahinga ng tulong, kaya kinontak niya ang ating ama na ng panahong iyon ay kasal na sa iyong ina at anak ka na rin niya. Nagbalik ang ating ama sa Pilipinas para tulungan ako, Aki. Para iligtas ako, hindi para pabayaan at talikuran ka. He never came back for me. Dahil pagkatapos malaman ng iyong ina na mas mahal ng ating ama ang aking ina, ay itinago ka niya. Nakipagdiborsyo siya sa ating ama. Our father tried to find you. Ngunit nakakuha ng court order ang iyong ina na nagbabawal sa ating ama na lumapit o makipagkita sa iyo. Pinalabas niya ang ating ama ay nagtaksil sa kanya at may iba ng pamilya. Ilang saglit na hindi siya nakaimik. Akira, totoo ang sinasabi ko sa iyo. May kasalanan din ang ating ama, ngunit hindi mo siya dapat kamuhian ng husto. Gusto niyang punan na naging pagkukulang niya sa iyo at gusto ring makilala ka pa at iba nilang kapatid. Pinilit niyang maging normal pa rin ang routine niya ng araw na iyon. Ngunit pagkatapos ng cooking class niya ay hindi na niya napigilan ang balikan ang naganap kaninang umaga, ang pagkakatuklas niya sa katotohanan. Bagaman at sinabi niya kay George na baliwala pa rin sa kanya ang paliwanag nito at hindi pa rin siya interesadong tanggapin ng ama na si Donato,
Iyon ay sanhi lamang ng kanyang pride. Nahihirapan pa rin siyang amining labis-labis ang ginagawa niyang pagkamuhi at pagkondena sa kanyang ama na pilit lamang ginagampanan ng maayos ang tungkulin nito sa unang anak nito. Kung binaliwala at hindi man lamang tinulungan ng kanyang ama si George at ang ina nito, makokonsensya siya. Sisisihin niya ang kanyang ama. Huminga siya ng malalim. All these years, ang taong kinamumuhian niya ay dapat pala niyang iniintindi. Ngunit parang napakahirap na basta na lamang niyang kalimutan ang galit sa dibdib niya. Bumaba siya ng kotse. Mahihirapan siyang makatulog ngayong gabi. Papasok na sana siya ng bahay nang marinig niya ang boses ni Kit. Nakatayo ito sa tabi ng puno ng cherry. May hawak na mga gloves. Cooking class ang itinuturo mo ngayon, hindi ba? Lahad nito. Bukas pa yung martial art class mo, hindi ba? Ngayon? Hindi mo nagawang ilabas ang galit at tinanakit mo. Nakakulong pa rin iyon sa dibdib mo. What are you talking about? Kaya ako nagawang pasunurin ng Yakuza noon ay dahil puno ng galit ang dibdib ko. Lahat ay sinisisi ko sa naging kapalaran ko. At ang trabahong ibinibigay nila ay nagbigay ng pagkakataon sa akin na ilabas iyon. You need to get your anger off your system, Aki. Kaya hinahamon kita ng laban. Kaysa hayaan kong basta na lamang iyan lumabas at inosenteng tao pang masaktan. Nag-a-apply ka bang maging punching bag ko? Inihagis nito ang 2 boxing gloves sa kanya. No, wika nito. Pero lalabanan kita sa ayaw sa gusto mo dahil iyon ang kailangan mo ngayon. Inihagis nito ang mga gloves. Hindi niya kailangan ng mga yon. Kung naghahamon talaga ng away ang lalaki, pagbibigyan niya to. Tuturuan din niya ito ng leksyon para itigil na nito ang pag-astang animoy tagab-ag-alaga niya. At hindi ba't may utang pa ito sa kanya noong natalo siya nito sa una nilang paglalaban? Mabilis niya itong sinugod. Mula nang matalo siya nito noon ay sinanay pa niya ng higit ang kanyang sarili at mas pinalakas. Mabilis niyang naipakita rito ang improvement niya nang magawa niyang maibalandra ito sa puno ng cherry. Isang turning kick pa sana ang bibigay niya rito, ngunit nakaiwas ito. Tumama sa puno ang paa niya. Umuga ayon, ngunit nanatiling matibay. Hinanap niya ang lalaki. Pasugod na naman ito. Akala niya ay pagbibigyan siya nito. Pababayaan siyang manuntok lang. Ngunit totoong nilabanan siya nito. Pinatamaan. Nasaktan din siya ng mga suntok at sipa nito. Pero napansin niyang ang pinatatamaan lamang nito ay ang bahagi ng katawan niyang matibay na sa labanan. Ilang beses din niyang napansin ang pagbawi nito sa atake nito kapag ang matatamaan niya ay ang maselang parte ng kanyang katawan. Lalo siyang nainis. Dinoble niya ang atake at wala siyang pakialam kung saan man niya tamaan nito o mabaldado man ito. Tumagal ng 2 oras ang labanan nila. Walang sino mang natalo o nasaktan ng husto. Ngunit naubos ang lahat ng lakas niya. Napaupo siya sa lupa. Habol ang kanyang hininga. Parang lahat ng galit, hinanakit at sama ng loob niya ay kasamang tumagpas kasama ng pawis niya. Malaya na ang puso niya, ang kanyang isip sa nakaraan. Nag-angat siya ng mukha. Tiningnan niya si Kit. Nakatayo pa ito ngunit tulad niya ay humihingal din. Bahagyan nangingitim na rin ang kaliwang pisngi nito. Napuruhan niya ito. Natitiyak niyang may mga pasari na mga braso nito at binti. Ngunit normal na ang mga pasang iyon sa kanya. Inangatan talaga ng lalaking huwag siyang patamaan sa mukha at dibdib. Hindi pa tapos ang laban natin to, sabi niya. I know. Sabihin mo lang kung kailan muli gustong gawin ito. Lumapit ito sa kanya. Inilahad nito ang isang kamay. Iniabot niya iyon. Itinayo siya nito. Nakapagtataka ngunit sa kabila ng sinabi niya, parang wala na siyang ganap pang labanan muli ito. Hindi naman niya masasabing may nanalo o natalo sa kanila. Ang naganap ay animoy isang, hindi niya maipaliwanag. Ngunit malaki ang nagawa ng labang ito para matanggap niya ang mga katotohanan sa buhay niya. Ang mawala ang bigat sa dibdib niya. Siguro dapat ipasalamatan niya ang lalaki. Batid nito kung ano ang kailangan niya. Kung paano niya tulungang maalis ang galit sa dibdib niya. Ngunit hindi niya magawang makapagsalita.
Titig na titig kasi ito sa kanya. Gusto niya mag-iwas ng tingin, ngunit parang naging estatwa ito. Nang magsimulang lumapit ang mukha nito sa kanya ay lumakas ng husto ang tibok ng puso niya. Animo na hinturin ang kanyang paghinga. Hahagkan siya nito, iyon ang malinaw na nakikita niyang nangyayari. Dapat siyang umiwas, lumaban o magsalita para mapigilan niya iyon. Ngunit hindi yun ang gusto niyang gawin. Ang gusto niya ay malaman kung ang halik nito ay banayad o mapusok. Kung mararamdaman niya sa mga labi nito ang pag-ibig nito. Kung tulad na naging paglaban nila kanina ay maging malinaw ang pagiging lalaki nito. Ang lakas ng mga bisig nito. Ngayon ay dama na niya ang hininga nito, ang init ng katawan nito, ang mahigpit na hawak ng kamay nito sa kanyang kamay. Binitawan nito ang kamay niya. Napakurap siya. Nanatiling nakatutok sa kanya ang mga mata nito. At kitang-kita niya roon ang pinagpipigilan nitong damdamin para sa kanya. Kit. Good night, Aki. Matulog ka na ng mahimbing. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Hindi siya nito hinagkan gayong nakahanda na siyang pumayag. Mabilis na sinundan niya si Kit. Hindi niya basta-basta na lamang mababaliwala ang nararamdaman niya kanina. Ang natuklasan niyang epekto nito sa kanya. Natagpuan niya ito sa kwarto nito. To be exact, sa banyo. Nakatayo ito sa ilalim ng malakas na buhos ng shower habang nakasuot pa rin ng damit. Nakatungo at nakakuyom ang mga palad nito. Kailangan natin mag-usap, Keith. Leave me alone, Akira. Nagsusumamo ang mga boses nito. Narito ako bilang guardian nyo. Let me do my job. Pabayaan mong gawin ko ang tungkulin ni Michael. Oras na magbalik siya, nangangako akong hindi mo na ako makikita pa kahit kailan. Noong isang araw ay sinabi mong mahal mo ko. Nanatili itong nakatungo. Does it matter? Wika nito. Bakit pinipigilan mo ang sarili mo, Ishmael? Napatingin ito sa kanya. Patay na si Ishmael, Aki. Huwag mo na akong tawagin pa sa pangalang yan. Kung patay na siya at ikaw na talaga si Keith, ikaw ay isang bagong tao. May bagong bukas at hinaharap at may karapatan kang magmahal. Tinulungan mo akong kalimutan at talikuran ng galit ko sa aking ama, Keith. Hindi ba dapat lamang natulungan din kita? Umiling ito. Hindi mo ako tinutulungan sa ginagawa mo ngayon. Mas matutulungan mo ako kung iiwanan mo na muna ako. Alam mo, kung magsha-shower ka, dapat inaalis mo ang suot mong damit. Namalikmata ito. Nagulat ito sa pagbabago niya ng tema ng usapan. Nilapitan niya ito. Sinimulan niyang hubarin ang suot na t-shirt. Aki, anong ginagawa mo? Natanggal na niya ang basang t-shirt nito. Naramdaman niya ang pagsingaw ng init sa katawan nito. Michael said you are mine. Sabi niya, ikaw raw ang lalaking nagbabagay sa akin, na nagmamahal sa akin, na paliligayahin ako. Hindi ko siya pinaniwalaan noon. Inakala ko ring mali siya ng akala. Dahil para sa akin, ako lamang ang makapagsasabi kung gusto ko o hindi ang isang lalaki. Inilapat niya ang mga palad niya sa dibdib nito. Nakapagdesisyon na ako, Keith. Ako pa rin si Ishmael, Aki, ang taong minsan nagtangkang pumatay sa'yo. Ang katana, I know, hindi ko nakakalimutan yun. Wika niya. Batid niyang patuloy na walang mangyayari kapag hahayaan na lamang niya ito. Sa pagbabalik ni Michael ay muli itong aalis at marahil ay hindi na uli babalik. Hindi na niya mapapayagan pang mangyari iyon. At isang paraan lamang ang alam niya para manatili ito sa tabi niya habang buhay. Hinubad niya ang kanyang suot na blouse. Napatanga ito. Napatigil din ito sa paghinga. Nang alisin niya ang suot niyang bra ay nag-apoy ang mga mata nito. Madalas siyang napagkakamalang tomboy dahil sa ugalit kilos niya. Ngunit babae siya. Hindi nga lamang siya mahiyain o paligoy-ligoy at ginawa niya ang gusto niyang gawin. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!